Usap-usapan na naman po ang future o hinarap ni Bitcoin, lalo na't patuloy po itong nakakakuha ng momentum sa market. Pero ayon po sa veteranong trader na si Ginoong Peter Brandt, baka hindi umabot po sa $200,000 si Bitcoin bago matapos ang dekadang ito. Ano nga bang dahilan sa likod ng kanyang pananaw? Totoo nga kayang may mga hadlang na maaari pong pumigil sa pag-akyat ni Bitcoin sa kanyang bagong all-time high? At syempre, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na nag-invest or nag-trade dito kay Bitcoin? Kaya, yan po ang mga katanungan na ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang legendary trader na si Ginoong Peter Brandt. Ayan. Kilalanin po muna natin siya kung sino si Ginoong Peter Brandt. Siya po ay isang batigang trader na mahigit 4 na dekada na karanasan or experience sa market. Isa siya sa mga unang traders na tumingin kay Bitcoin gamit ang technical analysis, kaya't maraming crypto enthusiast ang nagbibigay pansin sa kanyang mga opinyon. Sa kanyang pinakahuling analysis, sinabi niyang malabo pang maabot ni Bitcoin ang $200,000 bago matapos ang dekada. Pero bakit niya ito nasabi? Ano po ang mga ebidensyang nagpapatunay sa kanyang pananaw? Ngayon ay ano po ang sinasabi ng technical analysis na nitong si Ginoong Peter Brandt? Ayan. Sa kanyang chart analysis ay napansin po ni Ginoong Brandt na sumusunod si Bitcoin sa isang long-term ascending channel simula pa noong taong 2012. Yan, ibig sabihin ay may dalawang mahalagang trend lines ang nagdidikta ng galaw nito. Isang resistance sa itaas at isang support sa ibaba. Sa tuwing umaabot po si Bitcoin sa upper resistance level ng channel, kadalasan po itong nagkakaroon ng malaking pagbagsak bago magsimula ang panibagong cycle. At sa kasalukuyan ay nasa kalagitnaan na naman tayo ng isang parabolic rise, katulad po ng mga nakaraang cycle na nagresulta sa matinding correction. Ayon po kay Ginoong Brandt, kung hindi makakawala si Bitcoin mula sa pattern na ito, malabong umabot ito sa $200,000. Kailangan po nito ng malakas na momentum para lumampas sa resistance level at magpatuloy sa mas mataas na presyo. Ngayon ay ano po ang mahalagang levels na dapat po nating bantayan? Sa ngayon si Bitcoin po ay nasa ilalim ng critical na resistance level na nasa pagitan po ng $100,000 at $120,000. Kung hindi po nito malalampasan ang zone na ito, maaaring magkaroon po ng reversal o pagbaba ng presyo. Sa kabilang banda, may matibay po na support levels sa pagitan naman po ng $60,000 at $70,000. Kaya kung sakaling magkaroon po ng pullback, maaaring dito po huminto ang pagbagsak. Ngunit sa pinakamasamang senaryo, posible rin itong bumaba ng hanggang $40,000 o $50,000 ayon po kay Ginoong Brandt. Bukod pa rito ay pinapakita ng ibang mga indicators tulad po ng 8-week moving average at average true range ATR. Ayan, na mataas ang volatility sa kasalukuyang market. Samantalang ang average directional index or ADX ay nasa 40.75. Isa po itong indikasyon na malakas po ang trend, ngunit hindi nito sinasabi kung ito ba ay pataas o pababa. Ngayon bakit po mahalaga ang volume sa pagtaas ni Bitcoin? Ang isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Brandt ay ang trading volume ni Bitcoin. Sa kasalukuyan, ang 20-period volume sum ay nasa 245,663 kung saan ay mas mababa kumpara sa mga nakaraang breakout phases. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Dahil po sa cryptocurrency market, yan, hindi po sapat na tumaas lamang ang presyo. Kailangan na rin po ng sapat na volume o dami ng mga bumibili at nagbebenta upang mapanatili ang trend. Kung hindi po sapat ang demand, maaaring humina po ang momentum at bumaba po muli ang presyo. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin?
Yan, para sa atin ay mahalaga para sa atin na magkaroon po ng realistic na pananaw tungkol dito kay Bitcoin. Kung tama po si Ginong Brandt, maring hindi pa ito ang tamang panahon upang umasang maabot agad ang $200,000 na presyo. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maring magandang oportunidad ito upang magpatuloy sa pag-hold, yan, or pag-hodl strategy, at maghintay po ng tamang timing para sa potensyal na pag-akyat ni Bitcoin sa hinaharap. Ngunit kung ikaw po ay isang short-term trader, dapat mo pong bantayan ang mga resistance at saka support levels upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na imposibleng umabot si Bitcoin sa $200,000. Ngunit ayon po sa kasalukuyang market structure, malabong mangyari ito sa loob ng dekadang ito, maliban na lamang kung may maganap na malaking pagbabago sa market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, ayon po sa technical analysis ni Ginong Peter Brandt, may mga hadlang na maaari pong pumigil sa pag-abot ni Bitcoin sa $200,000 na presyo bago po matapos ang dekada. Kailangan po nito ng malakas na momentum at mas mataas na trading volume upang mapanatili ang uptrend. Ngunit tulad po ng anumang prediction, hindi ito siguradong mangyayari. Ang crypto market ay likas po na volatile at maaaring magkaroon po ng mga biglaang pagbabago na magpapabago sa kasalukuyang trend. Kaya bilang isang trader o investor, lagi pong tandaan na hindi po sapat ang umasa lamang sa isang analysis. Mahalaga po ang masusing pag-aaral, tamang risk management at ang pagiging updated sa mga nangyayari sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.